Galit na iniutos ng Second Elder sa mga mandirigma ng angkan na hulihin si Yang Chun, anumang mangyari. Samantala, sa isang panig ng kagubatan, makikitang naglalakad si Yang Chun, narinig niya ang malakas na tinig ng Second Elder, na tila ba hindi ito nasaktan. Napaisip siya, bagamat ikinalulungkot niya ang lahat, wala na siyang magagawa, alam niyang kung patuloy siyang magbabalik tanaw, lalo lamang bibigat ang kanyang pagsisisi, mas masakit para sa kanya ang hindi sumubok kaysa mabigo. Habang nagpapatuloy sa paglalakad, napagtanto niyang kailangan na niyang magmadali, kapag nagtagal pa siya roon, tiyak na matatagpuan siya. Bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang may tumawag sa kanya, "Young Master." Paglingon niya sa hindi kalayuan, nakita niya si Sola na lumitaw mula sa likod ng isang puno, agad niya itong tinanong kung bakit ito naroon. Sa halip na sumagot, tinitigan lamang siya ni Sola nang may seryosong ekspresyon. Lumapit si Sola at diretsyong nagtanong kung saan siya pupunta. Hindi agad nakasagot si Yang Chun, kaya siya na rin ang umunawa, baka ito'y isang lugar na hindi niya maaaring banggitin. Habang papalapit, sinabi ni Sola na nag-aalala siya, pati na rin ang kanyang mga kapatid, may halong inis, tinanong niya ang kanyang Young Master kung bakit palagi na lang siyang kumikilos ng mag-isa. Muli siyang kinausap ni Sola, nagtatanong kung bakit pilit pa rin niyang ginagawa ang lahat ng walang kasama. Napaisip si Yang Chun, kailan nga ba niya sinimulang gawin yun? Ngunit galit na tugon ni Sola, ang tinutukoy niya ay ngayon na muli na namang aalis si Yang Chun ng mag-isa. Pero iginiit ni Yang Chun na napakadelikado ng lugar na kanyang pupuntahan, kaya wala siyang ibang pagpipilian. Pagkasabi niya nito, bahagya siyang natigilan sa nakita kay Sola. Umiiyak ito, sa nanginginig na tinig, tinanong siya ni Sola kung paano niya nagagawang iwan siya at harapin mag-isa ang ganitong panganib. Mahigpit nitong hinawakan ang espada at ipinaliwanag na nais din niyang protektahan ang kanyang Young Master, ipinagmamalaki niyang ginawa niya ang lahat upang magsanay, natutunan na niyang humawak ng espada. Pagkarinig nito, napatigil si Yang Chun at napatulala, lalo pa siyang natigilan nang tanungin siya ni Sola kung ano pa ba ang dapat niyang matutunan. Dahan-daang lumapit si Yang Chun at hinawakan si Sola sa balikat, tinanong niya kung kanino niya natutunan yon, sa kanyang lolo ba, sa unang tingin, bakit siya nito gustong protektahan, dahil lang ba marunong na siyang humawak ng espada, hindi yun sapat. Hinawakan ni Sola ang kanyang kamay, nakikiusap na huwag na siyang umalis. Umiiyak niyang sinabi na kung ganoon kadelikado ang pupuntahan nito, mas mabuti pang huwag na itong umalis, at kung hindi man siya isasama, huwag na lang talaga itong tumuloy. Habang tinitingnan ni Yang Chun ang inosenteng mukha ni Sola, napagtanto niyang hindi niya kayang gawin yon, seryoso siya, kahit sa buhay na ito man lang, nais niyang mabuhay si Sola nang hindi kinakailangang matutunan ang mga bagay tulad ng pakikipaglaban, yun lang ang kanyang hangarin. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang may biglang dumating, may nakarinig sa kanilang kinaroroonan, at itinuro ang kanilang lokasyon, napalingon si Yang Chun at napamura, dumating na ang mga humahabol sa kanya. Dahil dito, nagmadali siya, may kinuha siya mula sa kanyang damit habang humihingi ng paumanhin, kailangan na niyang umalis, ngunit nangako siyang babalik agad, at pagbalik niya, saka sila mag-uusap. Bilang kapalit, may ibinigay si Yang Chun kay Sola at agad niya itong inilagay sa kamay nito. Namula si Sola habang tinitingnan ang bagay, ipinaliwanag ni Yang Chun na yun ang Pulse Heiress na ibinigay sa kanya noon ng Second Elder, hiningi niyang ituring yun ni Sola na parang siya, at ingatan mo na ito, ipinagkakatiwala niya yun sa kanya. Pagkabigay niya ng Pulse Heiress, napasigaw sa iyak si Sola habang tinatawag ang kanyang Young Master. Bago pa makarating ang mga mandirigma, agad nang umalis si Yang Chun. Samantala, nagmamadaling dumating si Muyan sa kanilang kinaroroonan, sa di kalayuan, may nakita siyang isang tao. Ngunit nang makalapit sila, napatigil sila sa gulat si Sola yun, nakatayo mag-isa at tila may kinakausap, mahina itong bumubulong, na para bang may kausap na hindi nakikita, at paulit-ulit na sinasabing huwag siyang sumunod. Iniisip niya kung pabigat ba siya, kung mahina ba siya. Kung sa mga nakaraang panganib ay tumulong siya, baka naging maayos ang lahat, kaya bakit siya pinigilan sa pagkakataong ito? Nagtaka si Muyan at tinanong si Sola kung sino ang kanyang kinakausap. Ngunit hindi siya pinansin ni Sola, patuloy itong nagsasalita habang binitiwan ang kanyang espada, kinausap niya ang kanyang kasamang espiritu, na kahit nais din itong protektahan ng kanyang Young Master, kung tunay itong mahalaga, bakit siya pinipigilang sumama, kung kinakailangan niya ito, naroon lamang ito, tahimik na nagtatago. Umupo si Sola habang nakikinig ang kanyang kasamang espiritu, ipinilit niyang sinabi na kung magsusumikap siya, magagawa rin niyang protektahan ang kanyang Young Master. Ngunit tila malungkot ang espiritu,
Nang marinig ito, sinabi ni Sola na kasinungalingan ang lahat, at paulit-ulit niya itong tinawag na sinungaling. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat, tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha at napaiyak siya ng malakas. Habang patuloy niyang pinagsasabihan ang kanyang kasamang espiritu na sinungaling ito, lalo namang nagtataka si Muyan sa kanyang mga sinasabi. Lumipas ang ilang sandali, at sumapit ang gabi, samantala, nagmamadaling tinatahak ni Yang Chun ang madilim na kagubatan. Bigla siyang nakaramdam ng panganib mula sa kanyang kaliwa. Paglingon niya, 3 mababangis na halimaw ang sumugod, handang lamunin siya. Mabilis na kumilos si Yang Chun at agad ginamit ang kanyang kapangyarihang apoy. Buong lakas niyang sinuntok ang isa sa mukha, at ganoon din ang ginawa niya sa iba pa. Bumagsak ang mga halimaw nang walang kahirap-hirap, at nakaiwas siya sa kanilang pag-atake. Kasabay ng kanyang paglapag sa lupa, bumagsak din ang mga katawan ng mga halimaw. Napatingin siya sa mga ito at napaisip, mula nang humiwalay siya kay Sola, ilang araw na ba ang lumipas, wala siyang ginawa kundi tumakbo patungo sa kabundukan ng Mudong, pinapatay ang anumang demonyong humaharang sa kanyang daan. Niluto niya ang mga ito habang iniisip na walang kahit anong senyales na nayon sa lugar na yun, wala rin siyang oras para magpahinga. Tungkol naman sa pagkain, nilulutas niya ito sa pamamagitan ng paghuli ng mga makakaing demonyong hayop. Matapos siyang kumain, napaisip siya, kung mahirap maghanap ng tubig, ang pag-asa niya ay ang buhos ng ulan at ang pag-inom mula rito. May lungkot sa kanyang mga iniisip, kapag tumitigil siya sa pagtakbo, lagi niyang naaalala ang mukha ni Sola, hindi niya yun matiis, kaya ang tanging magagawa niya ngayon ay hanapin agad ang kanyang kapatid na babae at bumalik, wala siyang oras na dapat sayangin. Dahil dito, agad siyang tumayo at nagpatuloy sa paggalaw. Bigla niyang naalala ang mahiwagang butil, nagliwanag ito noon, kumupas, at matapos ang isang araw ay muling nagningning, ipinakita sa kanya ang parehong tanawin. Habang tumatakbo sa gitna ng ulan, napagtanto niyang sa pamamagitan nito, malalaman niya kung buhay pa o patay na ang kanyang kapatid. Bigla, isang kidlat ang rumagasa patungo sa kanya, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding panganib na kanyang naramdaman. Isang malakas na kidlat ang tumama sa kanya, agad niyang ipinagtanggol ang sarili at napatanong, anong klaseng kidlat yon? Napaatras siya at sa kanya napagtanto ang katotohanan, iyon ay espiritual na enerhiya, isang kapangyarihang kayang ilabas lamang ng isang peak-level martial artist. Napakagat siya sa ngipin nang makilala ang pinagmulan nito. Si Namgang Bea, dahan-dahan itong lumapit kay Yang Chun at malamig siyang binati. Nagulat si Yang Chun, kahit wala siyang direksyon, nasundan pa rin siya nito sa masalimuot na landas. Tinanong niya si Namgang Bea kung pumunta ba ito upang sunduin siya, tumugon si Bea ng oo. Tinanong si Yang Chun kung alam ba niya kung saan siya pupunta. Sumagot naman si Bea na hindi niya alam, ngunit batid niya kung saan ito haantong. Itinutok niya ang kanyang espada kay Yang Chun at sinabi na muli na naman siyang pupunta sa isang mapanganib na lugar ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Yang Chun na wala naman itong kinalaman kay Bea mula pa sa simula, kaya ayaw niya itong madamay sa panganib. Ngunit habang naglalabas ng kuryente ang katawan ni Bea, pinatahimik niya si Yang Chun. Inilabas niya ang kanyang makapangyarihang enerhiya at iginiit na sasama siya. Sa malamig ngunit matatag na tinig, sinabi niyang kung hindi sila pupunta ng magkasama, hindi niya papayagan si Yang Chun na umalis. Sa gitna ng kagubatang napapalibutan ng mga bundok, nakatayo ang Dark Knight Palace. Sa isang tahimik na gabi, biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na pagsabog sa gitna ng kagubatan, sumiklab ang matinding apoy na agad lumamon sa paligid. Sa sandaling yun, nilamon ng apoy ang lahat, sinumang tinamaan ng pagsabog ay agad na naging abo dahil sa matinding init. Isang makapangyarihang tao ang nagpakawala ng napakalakas na apoy na walang awang tumupok sa lahat, habang patuloy na nagliliyab ang paligid at nagwasak dito. Sa tindi ng kanyang kapangyarihan, nagdulot ito ng malalakas na alon ng enerhiya na kumalat sa buong paligid. Nalaman na ang lahat ng ito ay gawa ng ama ni Yang Chun, nang hamupa ang kanyang pag-atake, agad niyang tinawag ang First Sword Unit Commander. Walang pag-aatubiling tumugon ang commander at nagmamadaling pinuntahan ang clan head sa gitna ng pagkawasak at nag-aapoy na paligid. Makikita ang tunay na lakas ng taong yon, sa isang suntok pa lamang, nagawa niyang wasakin ang malaking bahagi ng lugar. Binanggit ng clan head na tila hindi pa ito ang tunay na punong himpilan ng Dark Knight Palace, agad niyang tinanong ang kanyang tauhan kung nakipag-ugnayan na ba sa kanila ang Sword Queen. Itinanggi ito ng commander ng First Unit, ngunit ipinaalam niyang nakatanggap sila ng sulat mula sa pangalawang elder. Nagulat ang ama ni Yang Chun nang marinig na nagkamalay na ang second elder,
sinang-ayunan nito ng kanyang tauhan at idiniin na napakahalaga ng sulat, kaya dapat niya itong personal na basahin. Agad niya itong kinuha, ngunit sa pagbasa pa lamang, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at muli niyang tinawag ang First Unit Commander. Magalang na tumugon ang commander habang iniutos ng clan head na magmadali at ipatawag ang lahat ng miyembro ng Sword Unit upang muling magtipon. Pagkatapos, agad siyang umalis at sinabing kapag handa na sila, tutungo sila sa bundok ng Madong. Sa kabilang dako, sa isang madilim na kulungan ng Dark Knight Palace. Isang matandang nakakulong ang nainis sa ingay at napamura sa galit. Pinagsabihan niya si Huibi na tumigil dahil hindi na siya makatulog sa ginagawa nito. Ngunit hindi siya pinansin ni Huibi, paulit-ulit niyang inuuntog ang kanyang ulo sa rehas, hanggang sa magsimulang dumago ito. Maya-maya, may biglang dumating at pinigilan siya. Pagkakita ni Huibi, bakas sa kanyang mga mata ang galit at pagkainis, dumating ang Dark Knight Palace Master, pinagsabihan siya nito na hindi niya hahayaang saktan ng pinakamahalagang apoy, ang sarili nito. Lalong sumiklab ang galit ni Huibi, pasigaw niyang tinawag itong walang hiya at iginiit na palayain na siya. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng Dark Knight Master, agad siyang napakalma. Sa kabila nito, sinubukan pa rin niyang umatake, kahit alam niyang hinaharangan ng demonyong enerhiya ang kanyang energy core, hindi malinaw kung lakas ng loob yun o kawalang ingat. Habang pilit niyang nilalabanan ng demonic energy, tinanong niya ang Dark Knight Master kung bakit siya dinala dito. Inunat ng Dark Knight Master ang kanyang kamay at pinakawalan si Huibi mula sa pagkakatali, saka sinabing narito siya upang magpaliwanag. Pinalabas siya sa kulungan at pinasunod, habang pinapaalalahan ng huwag gumawa ng anumang walang saysay na paglaban. Sa kanilang paglalakad, napaisip si Huibi tungkol kay Yang Chun, naubusan na ng chi ang kanyang orb habang siya ay nakakulong, kaya hindi na ito muling kikinang, huli niyang nakita ang kanyang kapatid sa pamamagitan nito, nakakulong sa loob ng kanilang angkan, nagtaka siya kung ano ang nagawa nito upang mapunta sa ganoong kalagayan. Sumulyap siya sa Dark Knight Master, nag-aalalang sana'y walang masamang mangyari sa kanyang kapatid. Sa huli, hindi niya napigilan ang sarili at nagtanong kung saan siya dadalhin at kung bakit siya dinukot. Ngunit nanatiling tahimik ang Dark Knight Master habang patuloy silang naglalakad. Maya-maya, bigla itong nagsalita, kailangan nila ng apoy. Nang marinig yun, nagulat si Huibi. Sa sandaling yun, nakaramdam siya ng mabigat na presyon sa paligid habang ipinaliwanag ng Dark Knight Master na kailangan niya ang apoy upang palaguin ang kanyang kamahalan. Agad nagtanong si Huibi kung sino ang tinutukoy nitong kamahalan, at humiling ng paliwanag. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Napahinto siya, lalo na nang lingunin siya ng Dark Knight Master at tanungin kung naramdaman ba niya yon. Ayon dito, kilala si Huibi bilang isa sa pinakamatalas ang pandama sa mga kabataan. Umaasa ang Dark Knight Master na magagamit ni Huibi ang kakayahang iyon upang madama ang kapangyarihan ng kamahalan. Kasabay nito, pinitik nito ang kanyang daliri sa harap ng isang napakalaking pintuang nakagapos sa makakapal na kadena. Makikita ang napakalaking pintuan na nababalutan ng makakapal na kadena at mga talisman, dahan-dahan itong bumukas. Napaluhod si Huibi sa matinding kaba nang maramdaman niya ang isang nakakatakot na presyon, napagtanto niyang kahalintulad ito ng enerhiyang nasa kanyang energy core, dahil dito, lalo siyang naging mausisa kung ano ang nasa likod ng pintuang iyon. Naputol ang kanyang pag-iisip nang bigla siyang hatakin mula sa likuran ng kanyang damit. Walang pag-aatubili siyang itinapon ng Dark Knight Master sa loob, at malakas siyang bumagsak sa sahig. Napatingin si Huibi rito nang may halong inis, ngunit malamig lamang siyang pinagsabihan, dapat niyang ituring itong isang karangalan at kagalakan ang maging bahagi ng kamahalan. Habang unti-unting nagsasara ang napakalaking pintuan, nagpaalam ang Dark Knight Master at tinawag siyang Sword Phoenix, umaasang magiging mahalagang karagdagan ang kanyang apoy. Hindi na nagsayang ng oras si Huibi. Mabilis siyang kumilos at agad tinungo ang nagsasarang pintuan upang makalabas. Galit niyang isinigaw ang pangalan ng Dark Knight Palace Master. Ngunit malamig lamang siyang tiningnan nito habang tuluyang nagsasara ang pintuan. Nang tuluyan na itong magsara, sumigaw si Huibi sa galit, akusado itong sinusubukan siyang ialay o ipakain sa isang demonyo. Mariin niyang sinabi na hindi siya basta magpapakain, kung kinakailangan, wawasakin niya ang halimaw na yun, at kapag nakalabas siya, susunugin niya ang Dark Knight Master hanggang maging abo. Sa sandaling yun, mula sa kadiliman, may isang figurang unti-unting lumitaw. Sa di kalayuan, sumiklab ang isang mahiwagang liwanag ng apoy. Agad naging alerto si Huibi,
Ramdam niya ang pinagmumula ng nakakatakot na presyon, ito ang tinutukoy ng Dark Knight Master bilang kamahalan. Sa kaba, napakuyom siya ng ngipin habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Napaisip siya kung dapat ba niyang pigilin ang paggamit ng kanyang chi. Habang papalapit ang figure, inihanda niya ang sarili, kahit kagatin pa niya ito kung kinakailangan. Ngunit nang tuluyan itong makalapit, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Ang demonyong inaasahan niya ay isang babae, at sa isang iglap, may naalala siyang kaparehong mukha, si Sola. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang iniabot ng batang babae ang isang aklat at hiniling na basahin yun para sa kanya. Nalito si Huibi sa nangyayari, gusto man niyang gawin, ipinaliwanag niyang nakatali ang kanyang mga kamay. Sumilip ang batang babae sa kanyang likuran at nakita ang pagkakatali nito. Walang pag-aatubili, iwinasiwas niya ang kanyang kamay, at sa isang iglap, naputol ang bakal na gapos ni Huibi. Labis ang gulat ni Huibi nang tingnan ang kanyang mga kamay, hindi siya makapaniwala na kayang wasakin ng batang babae ang bakal sa isang pitik lamang ng daliri. Matapos iyon, muli nitong iniabot ang aklat at hiniling kay Huibi na basahin yun para sa kanya. Samantala, sa madilim na kagubatan, may isang tinig na nagsalita, na nagsasabing dahil wala na silang halos makita sa unahan, malamang ay malapit na sila sa bundok ng Modong. Habang naglalakad, binalaan ni Yang Chun si Bea na huwag itong lalayo o tatakbo mag-isa muli. Kung uulitin niya yun, iiwan niya talaga ito. Agad namang humingi ng paumanhin si Bea. Habang parehong naging alerto sa paligid, sinabi ni Bea na tila mas mabilis ang paglalakbay kung mag-isa. Nainis si Yang Chun at ipinaliwanag na hindi yun totoo, lalo lamang silang mababagal dahil mapipilitan silang umikot at maghanap. Mula sa gilid ng isang bangin, napagtanto ni Yang Chun na may kinakaharap silang problema, kung paano sila makakapasok sa lugar na iyon. Habang tinitingnan ni Yang Chun ang paligid, inisip niya na ito ang eksaktong lugar na ipinakita sa kanya ng Ord. Hindi niya makikita ang palasyo nang hindi gumagamit ng chi, sapagkat natatakpan ito ng isang uri ng chi formation. Pinagmasdan lang siya ni Bea habang nag-iisip kung paano niya ito malalagpasan. Kakailanganin niya ng napakaraming enerhiya kung gagamit siya ng puwersa, at maaaring mapansin pa siya. Naisip niya na kung mahahanap niya ang mahinang puwang ng formation, makakalusot siya nang hindi napapansin, ngunit paano niya yun mahahanap? Sa sandaling yun, napabuntong hininga na lang si Bea at biglang hinawakan ang kamay ni Yang Chun, na kanyang ikinagulat. Hinila niya ito habang nagtatanong si Yang Chun kung saan sila pupunta. Pinagsabihan na niya si Bea noon na huwag siyang gumala kung saan-saan, ngunit sinabi naman ni Bea na magtiwala ito sa kanya. Tumingin si Bea sa kanya ng seryoso at sinabing alam niya ang daan, lubos na ikinagulat ni Yang Chun ang kanyang narinig. Habang hila-hila ni Bea si Yang Chun, nagreklamo ito na matagal na silang naglalakad sa parehong lugar. Sinisipan niya si Bea, na para bang naliligaw na sila dahil dito. Ngunit hindi nagsalita si Bea, patuloy lamang itong naglakad habang hinahanap ang puwang papasok sa Dark Knight Palace. Hanggang sa makarating sila, ipinahayag ni Bea na naroon na sila, mahigpit ang hawak niya sa kanyang espada, kaya tinanong siya ni Yang Chun kung paano niya nasabi yun. Sa harap ng isang puwang, ipinaliwanag ni Bea na sa pamamagitan ng kanyang pang-amoy ay natukoy niya ito. Itinuro niya na mula sa siwang na yun nagmumula ang kanilang hinahanap. Gamit ang kanyang espada na may kidlat, nagbitaw siya ng isang malawak na hiwa patungo roon. Isang malakas na kidlat ang damaloy sa siwang upang mabuksan ito. Napapikit si Yang Chun sa tindi ng liwanag ng pag-atake habang tinawag niya si Bea, sinasabing kung gagamit ito ng lightning chi ay maaaring mapansin sila. Ngunit nang makita niya ang resulta, napanganga siya sa gulat, gumana nga ang ginawa nito. Tuluyan nang nabuksan ni Bea ang puwang patungo sa Dark Knight Palace, kasabay nito, inanyayahan niya si Yang Chun na pumasok na sila. Napaisip ang ating bida, hindi makapaniwala na talagang nahanap ni Bea ang puwang, alam niyang ginawa ito sa pamamagitan ng kanyang pang-amoy at buong araw niya itong ginawa. Naging curious siya kung gaano talaga katalas ang kanyang mga pandama. Naputol ang kanyang iniisip nang tawagin siya ni Bea at tanungin kung hindi ba siya papasok. Pinagsabihan pa siya nito na huwag mag-aksaya ng oras dahil malapit na itong magsara. Natarante si Yang Chun nang marinig yun. Nagmamadali siyang pumasok at sinabihan si Bea na maghintay sandali. Nang makapasok na ang dalawa sa loob, agad na nagsara ang puwang. Sa loob ng Dark Knight Palace, makalipas ang ilang sandali, bumalik ang Dark Knight Master. Habang bubuksan niya ang pinto, inisip niya na dapat ay natapos ng kumain ang kanyang kamahalan ngayon, sapagkat ito ay isang hakbang na lamang ang layo mula sa pagiging perpekto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto,
Patuloy na iniisip na malapit na niyang masaksihan ang maluwalhating anyo ng kanyang kamahalan gamit ang sarili niyang mga mata. Nang tuluyan na niyang mabuksan ang pintuan, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, narinig niyang nagsasalita si Huibi, kausap ang isang batang babae tungkol sa nilalaman ng aklat, nagreklamo pa ito kung bakit napakahirap ng nakasulat sa libro. Napatayo ang Dark Knight Master sa pagkagulat sa kanyang nasaksihan. Samantala, tinanong ni Huibi ang batang babae kung wala na ba itong ibang aklat maliban doon, inis pa niya itong pinagsabihan na sagutin siya ng maayos at huwag puro tangulang. Hinawakan niya ang batang babae sa kanyang ulo at sinabing wala na siyang ibang libro, idinagdag pa nito na ganoon siya sumagot sa mga tao. Pagkatapos, lumingon siya sa Dark Knight Master at mapang-asar na sinabing naroon na pala ito, sakto ang kanyang pagdating, inutusan pa niya itong magdala ng ilang libro para mabasa ng kanyang kamahalan. Pinagsabihan din niya ito kung bakit iniwan ang isang batang tulad niya na may hawak lamang na luma at maruming aklat. Dahil sa kanyang narinig at nasaksihan, napakuyom ang kamao ng Dark Knight Master sa galit, hindi ito maaaring mangyari, ang kanyang kamahalan, na dapat ay nagbibigay ng takot at naghahari sa kataas-taasan, ay nakaupo ngayon sa piling ng isang bata at nagbabasa ng libro na parang isang ordinaryong nilalang. Sa sobrang inis, napakagat siya sa kanyang ngipin, iniisip kung paano naglakas loob si Huibi na gawin ito. Sa tindi ng kanyang galit, naglabas siya ng napakalakas na aura at pinakawalan ito patungo sa kanilang kinalalagyan. Nabahala si Huibi nang maramdaman ang papalapit na enerhiya. Ngunit sa isang kisap mata, tumingin ang batang babae at mahinahong nagsabing, "Tumigil ka." Nanlaki ang mga mata ng Dark Knight Master nang biglang huminto ang kanyang kapangyarihan sa kalagitnaan ng pag-atake. Nang makita yun ni Huibi, hindi siya makapaniwala, napigilan ng batang babae ang kapangyarihan ng Dark Knight Master gamit lamang ang isang tingin, napatanong tuloy siya sa sarili kung ano ba talaga ang batang ito. Dahil sa mga pangyayari, agad na humingi ng paumanhin ang Dark Knight Master sa kanyang kamahalan, marahil ay hindi nito nagustuhan ang apoy na inihanda niya. Habang napatitig ang batang babae kay Huibi ng kalmado. Pagkatapos, galit niyang tinanong ito kung hindi ba siya kakain o kung ayaw na ba niyang kumain. Naguluhan ang isip ng Dark Knight Master, noon, kaya niyang lamunin ang hindi mabilang na hukbo, ngunit ngayon ay hindi niya magawang lamunin ang isang maliit na apoy. Napakuyom muli ang kanyang kamao sa galit, iniisip niya na ang kanyang kamahalan, na magiging pinuno ng lahat, ay dapat makabisado ang lahat ng uri ng enerhiya, isa ito sa mga pangunahing hakbang upang mapag-isa ang mga ito. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay nagdudulot ng pagkagambala sa kanyang plano. Pinilit niyang unawain ang lahat. Nagpasya siyang maghanap ng mas maraming aklat upang mabasa nila, humingi siya ng pahintulot sa kanyang kamahalan kung maaari niya itong isama. Napatingin sa kanya ang batang babae, habang si Huibi naman ay pilit nang umiti at sinabing kailangan nilang magmadali. Matapos ang insidenteng yun, ibinalik ng Dark Knight Master si Huibi sa kanyang kulungan, walang awang itinapon niya ito sa loob, dahilan upang malakas itong bumagsak sa sahig. Nagising ang matanda sa sigaw ni Huibi at galit na pinagsabihan siya kung ilang beses pa ba siya itatapon ng ganoon. Tinanong pa niya kung ayaw ba nitong magsilbi bilang tagapangalaga ng kanyang kamahalan. Galit naman siyang pinatahimik ng Dark Knight Master, kasabay nito, nagpalabas siya ng madilim na enerhiya sa sahig. Ilang sandali lamang, lumitaw ang madidilim na kamay, handang gapusin si Huibi, sumigaw ito na wala siyang natatandaang pumirma sa ganoong tungkulin, na magliyab at maging apoy para sa kadakilaan. Sumang-ayon ng Dark Knight Master, kung hindi makain ng kanyang kamahalan, marahil ay kailangan niya itong gawing anyong akma sa sisidlan nito, hindi kailangan ng apoy na magkaroon ng anyong tao. Sa sandaling yun, tuluyang napulupot si Huibi ng madilim na kapangyarihan sa kanyang buong katawan. Nagpumilit siyang makawala habang sumisigaw sa galit. Biglang naputol ang kanilang ginagawa nang yumanig ang paligid. Napaisip ang Dark Knight Master, tila nagmumula ang lindol sa mismong bundok. Ang shockwave ay parang may kung anong gumagalaw sa mundo, nagpasya siyang alamin kung ano yun. Sa labas ng Dark Knight Palace, sunod-sunod ang mga pagsabog na umaalingaw-ngaw sa kagubatan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang pangyayari. Agad siyang nagmadaling umalis gamit ang isang portal. Pagkaalis ng Dark Knight Master, nakahinga ng maluwag si Huibi, hindi niya alam ang nangyari, ngunit nakaligtas siya. Sa kanyang likuran, tumawa ang matanda at sinabing naroon na sila. Natatawa nitong idinagdag na dumating ang kanyang ama sa tamang oras. Napalingon si Huibi sa gulat nang marinig yun. Samantala, dumating ang clan head kasama ang first squad unit sa labas ng Dark Knight Palace, sumisiklab ang apoy sa paligid, at napansin nilang tila may chi formation sa unahan.
Ipinahayag ng commander ng unit na kailangan nilang makahanap ng paraan upang mabilis itong malabanan, ngunit sinabi ng clan head na umatras muna sila, siya na ang wawasak nito. Ilang sandali lamang, nagpalabas siya ng napakalakas na kapangyarihang apoy na nagpa-atres sa mga squad. Sa loob ng Dark Knight Palace, nasaksihan ni Bea at Yang Chun ang pagsiklab ng napakalakas na apoy sa labas. Nabahala si Yang Chun habang pinagmamasdan ang kalangitan na unti-unting nagkulay pula. Naisip niyang dumating na ang kanyang ama, samantala, binanggit ni Bea na tila sa kanyang biyenan nagmumula ang kapangyarihang yun, agad naman itong sinang-ayunan ni Yang Chun. Napalingon siya nang marinig ang sinabi ni Bea, iwas tingin siya kay Yang Chun at nagkunwaring walang narinig. Samantala, inipon ng clan head ang kanyang kapangyarihang apoy sa kanyang kamao at buong lakas itong pinakawalan. Isang rumaragasang apoy ang sumabog, na nagdulot ng napakalakas na alon ng enerhiya sa paligid. Sa tindi ng puwersa, napasaklub ang mga miyembro ng First Squad sa lakas nito. Unti-unting nabasag ang Chi Formation na nagtatakip sa Dark Knight Palace. Nang tuluyan niyang pakawala ng buong kapangyarihan sa kanyang kamay, isang napakalaking haligi ng apoy ang sumalakay sa gusali at tinupok ang lahat. Nang hango pa ang pag-atake, makikita ang clan head na nakatayo sa wasak at nagbabagang paligid. Malamig siyang tumingin sa unahan at nagsalita, akala niya na isa siyang tigre na walang ngipin, ngunit ang tigre ay nananatiling tigre. Mula sa ibabaw ng wasak na gusali, lumitaw ang Dark Knight Master. Ngumiti ito at binati ang Flame Demon, na para bang matagal na silang hindi nagkikita.